Bantang pagbaril? Oh, ayos ah. Kayo pa talaga? Kayo pa talaga ang magbabanta na saktan si Ramil? Ito host, gusto din namin talaga na matanong kung sino talaga ang nagbanta sa amin kasi nag-send ng death threat. Account niya po ang gamit. Naka-blatter na po yun. Uy, salamat po, Tech Foreign. Talaga, may ganito? Confirm po, si Tech Foreign po ba to? Sorry ha, I need to double check because these are allegations, no? Na kailangan nating malaman yan, di ba? Salamat po kung kayo po talaga si Tech Foreign ha. Sir, akin pong ginagamit ang inyong video no para lang po mabigyang diin no ang mga nasabi ninyo no dito sa video na to no. So, salamat po sa pagpasok sa aking live stream no. At kung kayo po ay magla-live no sa mga viewers ko diyan, sabihan niyo lang po ako pag naka-live na sila, puputulin natin yung live stream ko. Okay? So, boss Boren, salamat ah. I hope na makabalik ako dyan sa lugar niyo. Kuya, si Tech Foreign po talaga yan. Okay, thank you, thank you. Salamat po, boss Tech Foreign sa inyong pag-drop by sa akin live stream. No? Okay? Puta, may death threat? Ba sila pa yung talagang may nag-death threat? For what? No? What's the purpose of the death threat? Bakit? Oh, kaya ba ayaw pumunta ng ah, kaya ba ayaw niyo pumunta ng Candaba? Dahil kayo pa pala ang may din nag-death threat? Kung sino man kayo? Oh, alam nga namang mag-death threat dyan eh yung mga kanegosyo ni Tech Foreign. Eh, malabong mangyari yun. Tagal-tagal niya na ata sinegosyo niyang bigasan na yan. Oh, sino yung unang iisipin ninyo? Although walang minention na name. Sino ba ang iisipin ninyo kagad? Di ba? Huwag ganoon ba? Bantang pagbaril? Oh, ayos ah. Kayo pa talaga? Kayo pa talaga ang magbabanta na saktan si Ramil? Bayang ang titibay ng mukha ninyo. No, kayo pa talaga? Aba, pinapalala ninyo yung sitwasyon actually. Kung sino man kayo, no, pinapalala ninyo yung sitwasyon. You're not helping. No? Well, tama lang yung ginawa nila Tech Foreign na ipa-blatter yan, no? I-blatter na nila yan. Kasi biro man yan o hindi, ano na yan eh, ibang klase na yan eh. Di ba? Maigi kung hindi lumalabas araw-araw si Ramil. Di ba? Magmi-mission siya eh. Halos sa araw-araw may upload siya eh. O kasi sabihin na natin mga inipong video niya na yan. No? Pero lumalabas siya. Di ba? Ayos kayo ah. May ganyan-ganyan pa kayong nalalawagan ah. Kayo pang may lakas ng loob na ay Diyos mio. Bakit ninyo ginagawa yan? Ginagawa yan? No? It can be considered na pag-admit na kayo eh talagang guilty sa mga ginagawa ninyo, no? So maigi at nilabas ni Tech Foreign yan, no? So I encourage the bloggers, no, to content this, no? Since mayroong ganong sinasabi against sa kanila, no? Just for the awareness,
'di ba? Awareness na alam sa SOCMED na alam, no? So whoever na maaaring may idea kung sino man sila, 'di ba? At least ma-warningan din ang Manalastas family. I encourage yung mga vloggers ngayon, no, na i-highlight nyo to sa mga vlogs ninyo. At least yun ang gustong malaman ni Kuya Poren kung sino talaga nagsalita. No? Di ba? Kahit na yan is just joke. No? Hindi magandang joke yan. Mapangit na joke yan. Para sabihin nila yan. No? Na alam nila yung sitwasyon ngayon. Okay? So tuloy natin to. Si Tek Poren. Salamat po boss. Kayo magsama-sama, kayong nagsasama-sama, kayong ganyan. Yung pera nyo, kwentahin nyo. Ngayon, kwentahin yung tuition ni Dave. Kayo na nagpa-aral. Mabubuti kayo. Maraming salamat po sa pag-aaral nyo kay Dave. Pinagpapasalamat po namin yon. Yung accommodation, yung pagkain sa amin na yon. Sagutan natin yan. Sagutan namin yon. Kaya yung pera nyo, manigas kayo. Kaya gusto nyo bawin, kumaka ka ng abogado. Pero yun, bigay mo na yon. Babawiin mo pa ginastos sa pag-aaral. Next. Singilin niya kayo, Juan. Hindi. Singilin niya kayo, eh. Kung gusto nila singilin, kasi Hindi. sa kanya naman nagamit, eh. Kahit pa mag-abogado sila, binigay na eh. Wala na silang karapatan down. Hindi, si Dave na lang yung ano nila, ang ngaw-ngawan nila. Oo nga, ba't hindi ka ako nang angaw? Yung lagi niyo yung tinitira. Nagalaga na nga kami dito eh, nagmahal eh. Tapos ginaganyan niyo pa kami, ganyan pa yung sukli niyo. Diyos ko, dapat nga pasalamatan niyo kami. 5 taon, ganyan ang itsura niya, hindi nagkasakit. Nalagaan ng maayos, matalino. Talentado. Hindi mo kayang bilhin yun yung talent, pagpipiano, pagkigitara, yung tinuro ni John. Turuan mo lang ako mag-gitar, matuto lang, bayaran kitang 1 million eh. Uy, sige, simulan na natin bukas. Kaso hindi ko kaya. Iba yun. Yung turo, hindi bababayaran ng pera yun. Biruin mo, di ba? Nang dahil kay Tek Jun. Marami siyang natutunan. Ito ba yung sinasabi ninyong pagmamaltrato na ngayon nai-enjoy ninyo dahil pinakita ninyo sa isa sa mga live ninyo na nagpapiano si Dave, di ba? So ito yung alam nyo, ito yung reason kung bakit hanggang ngayon hindi nadadagdagan yung mga vloggers o yung mga supporters nila. Tingnan mo si Brother Jose ngayon. Nandoon pa rin yung kanyang 170K, no? Yung kanyang subscriber. Hindi na dadagdagan. Di ba? Meron ba? Teka, may message daw si Tek Poren ulit. Wait, let me see. Sorry Nasaan? Hanapin natin. May message si Tek Poren ulit. Okay, wait Hanapin ko lang Naka-blue na yun eh. Tama po, kailangan naming malaman kung talagang siya yun. Kasi account niya po ang gamit. Account ni Dave? Account ni Dave sa Boss Poren? Kaninong account po ang gamit? Kay Dave o kanino po ba? Kay Kay Dave account po ba yung gamit? Kaninong account po yung ginamit? And how sure na si Dave talaga yun? Di ba? It's good na inaalam yung ganitong detalye. No? So, kay Dave, well, mahirap yan. No? Mahirap yan. Kasi, people around him ang pwedeng pagbintangan dyan. Kung hindi man si Dave yan. Sabihin na natin may gumamit ng account ni Dave. Unang-una, siyempre si Dave ang babalikan dyan. Account niya yun, responsibility niya yun. No? Pero
to come up ng ganitong death threat at si Dave ang nakaisip, putya, ibang galawan yun. No? Ibang galawan yun. Kung totoo yun. No? Pero kung may gumamit ng account niya, putya, mas grabe yun. Mas grabe yun. Daming madadamay dyan. So, dapat talaga pag anuhan nila to. Bigyan niyo po to ng pansin, sir. No? Mahirap yan. Turo ni Papa Francis. Grabe yung ano ninyo. Grabe yung inyong desperations, no? Desperadong galawan 'yan. Desperadong galawan 'yan, no? Kasi ang gusto lang naman ng manalastas is makausap si Dave, no? Settle everything, no? From the money down to the belongings ni Dave, mga gamit ni Dave up doon sa mga alahas. No, bakit kayo magre-resort into death threat? No? Bakit kayo pupunta sa ganun? Desperado na kayo? Ganun na kayo kadesperado? Dapat talaga, actually, kung may kopya kayo, no, ng message na yan, kailangan ninyo ng NTC, no, to access yung account na yan. Pwede naman yan eh. Well, kayang gawin ng manalastas yan. No? Kung yan ay email, text message, no? Or any form of messaging, no? As long as dumaan yan sa server, no? Mayroong dinaanan yan, kayang i-trace yan, no? Kayang i-trace yan. Unless sophisticated yung ginawa nilang pag-message, no? Unless sophisticated. Pero I don't think na aabot sila sa ganong klaseng pamamaraan, no? Kasi as long as yan ay electronically, no, sinend, mayroong digital footprint yan, no, na pwede nilang matrace. Okay? Kayang i-trace yan. O kaya nga baka kaya ayaw pumunta ng Candaba. Dahil ganito yung plano, no? Ako po. Ay nako, if this is really done by Dave or anyone around Dave, nako po, nilagay ninyo sa hindi maganda ang sitwasyon ni Dave. Kung totoo man, ha? Kung hindi man ito si Dave na gumawa, pero ma-identify na siya ay kagrupo ng mga taong kasama ni Dave, delikado po kayo. Huwag niyo pong isipin na hindi po kaya i-trace yan. Huwag niyo po sabihin it's a prank, ha? Naku! Diyos ko, mahihirapan po kayo. No? Kung yan ay death threat na tinype ninyo, no, sa isang bond paper, pinadala nyo, no? Basta hindi nyo dinaan sa courier. Either iniwan ninyo dyan sa bahay nila, no? Kaya lang may CCTV rin eh. O sige, nagsombrero kayo, nagtakip kayo ng mukha ninyo, no? Yan, medyo pwedeng may lusot kayo. Di ba? Pero kung dinaan nyo sa electronics yan, sa internet or any form of messaging na kayang mag-iwan ng digital footprint, delikado po kayo. Matitrace at matitrace po kayo pag ginusto ng manalastas. No? Kung yan ay messaging, minessage, no? Nag-message, no? Kung ang network niyan ay Globe, Smart, any network, doon sila pupunta niyan. Yung message po na sinend ninyo, nanduroon po lahat ng information niyan. Anong oras, anong araw, exact time, exact date. Baka po hindi kayo aware niyan.
Akala niyo po basta-basta kayo magse-send, no? Naku, yan ang sinasabi ko, hindi kayo nag-iisip. Huwag niyo pong sabihin na hindi si Dave yan. Kung hindi si Dave yan, sino yan? Kasi kahit na sabihin na ninyong wala rin sa inyo yan, si Dave ang babalikan yan kung account talaga ni Dave yan at ma-confirm na si Dave talaga yan. Meron, nasa barangay na po yung kaso niyan. Nag-intay lang kami para maitanong sa kanya sariling account. Okay? Hmm. Actually, kaya niyo sir mapatrace yan. No? Kung yan ay message through text, any form, no, na basta dumaan ng internet yan. No? Any form, basta dumaan through gadgets and internet yan. No? Kung gusto niyo pong ipatrace, kayang-kaya niyo pong ipatrace yan. No? No, akala ninyo kaya may 'di ba may nakikita kayong mga nagkakaso-kaso na ang gamit is yung mga message, yung mga text. Kaya po kasi nilang i-trace yan kung kanino nang galing yan. Hmm. Kaya naku po, mag-ingat kayo. Akala nyo kayo'y kung yang ang purpose ninyo is manakot, naku po, yan po yung maling pamamaraan ng pananakot ninyo dahil kaya po kayong i-trace. No? Yan po yung advantage ng technology din. Yan yung isa sa magandang dulot ng technology na pag ginamit mo sa hindi magandang bagay, pamamaraan, kaya kang i-trace. IP address, correct. Di ba? Kung computer yan, iti-trace yan sa IP address ninyo. Kung email yan, no? IP address ninyo. Lahat ng laptop, any computer, may kanya-kanyang unique IP address yan. No? Mayroon po ang lahat. Yan po yung pinagbabasihan nila niyan. Okay? Matrace nila yung mga yan, no? Madali po, kayang-kaya yan. Kayang-kayang matrace yan. Diyan si Tech Foreign, hello po. Di ba? So, tama po yan. Asikasuhin po ninyo yan kasi hindi magandang biro yan kung nagbibiro man sila. Hindi po pwedeng sabihin, it's a prank. Nakita ko. Ito yung pa-comment niya. Yun. Asan na yan? Meron po, nasa barangay na po yung kaso na yan. Nagiintay lang kami para maitanong sa kanya sariling account. Sa kanya yan, sariling account. Di ba? Kailangan din ingat si Luis. Baka pag-initan din siya. Bakit nila dadamay si Luis? Labas yung bata dito. It's between him and Ramil. No? Masaya yan. Si Ninong Stephen raw, bahala sa kanya. Kasi well experienced. Kahit sinong vlogger na sikat, humina views. Okay, wala nga tsinelas siya nang nagatagpuan ni Tekran sa Divisoria tapos naghahanap pa ng pera na di naman kanya. Sa sponsor yun, Dave. Magtrabaho ka sa Divisoria. Sir, naka-live si BJ, ikaw ang laman. Tinapik na ako. Oy, BJ, kunti pa lang yung subscriber. Tinapik mo ako. Ha? It's my pleasure and privilege na ako itapik ng isang Brother Jose. So, maraming salamat at ako'y napansin mo, Brother Jose. So, pakisagot lang, no, yung aking mga pinagsasabi kung ano mang parte ng aking live stream or content ang iyong nire-reaction na make sure na yan ay mabibigyan mo ng justice sa iyong gagawang reaction dahil pag hindi baka ako'y ganahan at ikay aking paglaruan. Ay sa akin pa naman maraming manunood. Ako'y sumusobra-sobra ng 500. Ang aking subscriber, 3,000 pala ang ata. Ikaw ay 170K na. 100,000 and 107,000. Di ba? Para pansinin mo. Di ba? Yan yung mga regulations ninyo, mga datihang vloggers. Pag konti yung subscriber, hindi nyo pinapansin. Pero sige,
make sure lang na mabibigyan mo ng justice yung mga sagot mo dyan sa mga banat ko. Pagka hindi, ay nako, sabi ko sa'yo, kawawa ka lang. No? Hindi ako nagyayabang. Link channel ni Brother Jose ng Maaral. Kay Poren dapat umakyat tutok. Kuya Poren dapat umakyat tutok. Kuya Tek Poren, push na po yan. Bigyan na po ng sample para matuldukan na ang mga di magagandang paninira sa Manalastas family, lalo na kay Tatay Ram. Sugod ka doon, the community. Pwede naman. I can do that. Live stream ako. Gusto nyo, live stream natin, reactionan yung reaction. Wag na. Let's be respectful. Hayaan natin siya. Wag natin siya sugurin. Wag niyo siyang susugurin. Yan ang ano niya bigyan natin ng respeto kahit na alam ninyo na hindi ka respect. Hayaan niyo siya. Kayo rin, tataas ang views niyan. Hayaan natin siya para makapag-concentrate niya. Mamaya, pag pinuntahan natin yan doon, sabihin niya kasi nilusob siya, kaya hindi siya makapag-concentrate. O, di kasalanan pa natin. So, dito lang kayo. Stay put kayo dito. Pakinggan natin si Tek Poren. No? At dito si Tek Poren din sa baba. No? Isang yung kanyang live, kanyang mga messages. No? Huwag niyo sugurin. Hayaan niyo para makapag-concentrate siya. Kasi ang mga binibitawan kong comment sa kanya, medyo dapat gamitan niya ng utak yan. Yabang masyado. Hindi po yun hindi po literal ang mga binibitawan kong salita. Mga literal niyang isipin kaya wag niyo hayaan niyo siya. Bigyan niyo siya ng pagkakataong mabusisi at makanyang mapag-aralan yung aking mag-abiso ka na walang iyak. Ay, Arezo ka nga. Wag mo. Nako, ay, sinasabi ko sa inyo,